Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Miyerkules keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po si Tita Doris na makakasama din po ulit ninyo ng isang oras. Magandang tanghali po sa inyo. Lahat. Miss Doris, may mga bili ng ating Dear Among Jean. Una, announce yung misa para bukas. Ayan, bukas po tayo pong lahat ay inaanyayahan dumating, makipagkaisa sa gagaganaping misa sa Cathedral, Metropolitan Cathedral at 6 o'clock. Bukas po, buong Pampanga po yan. 6 p.m. Karen, buong Archdiocese. Kaya katamungan pong talasal pantaya king mabilog Archdiocese of San Fernando. Kailangan po nung malyari mo rin simbata mo bukas alas 6 ning Bengi. 6 p.m. karin king Metropolitan Cathedral of San Fernando. Siyempre, baluta naman nung nukarin niya ing cathedral. Yes po. Atin pong Mass of Penitence. Naniburi na sa banining Mass of Penitence sa ini. Kasi karing hanggang may nga palyari, manahimik tamo. So, naning Mass of Penitence, kailangan mamyeta mo muna may apology at the very least, di ba? Yes. Penitence. Ano yung penitence? We are sorry for our sin of omission. Yes. So, medyo kailangan pasadahan natin ng konti. Oo. Nanuya yung burina sabihan na ning sin of omission. Kasi, sundo tala po retang pipagkwentuan tamo na po. Nanula retang 7 puntos na ning CBCP. Nanula rin sasabihan na kay katamo. Pero, sa loob nun Yes po. may mga prinsipyo na kailangan nating maintindihan muna. Kasi yung kahapon, di ba, Miss Doris, yung sasabihan na po kay katamo, ing biye sagrado ya. Yes. Atin niyang dangal. Atin niyang dangalan, ing biye. So, yung number 1, first Yes, principle, life is sacred. Tapos, yung mga sunod-sunod, o pag pinatay, kasi sabi nga ni Among Jean kanina, sa dami ng mga namatay, bakit nananahimik tayo? Aha. Kailangan, hindi lang yung magsasalita Nangyari na, tapos na, masyado nang marami yung namatay at mahabang panahon na ang nangyari o lumipas. Kailangan, ang sabi daw ni Apong Dong, Yes. kailangan may Mass of Penitence. Kaya ito ang ating gagawin bukas at siguro wag na silang magulat kung baka pati yung stola ng pare. Oo, purple pag ganyan. O yan. Di ba pag penitential service, kaya Yes. sabi ko nga sa isip ko kanina, mi para nun yung Kwaresma. Yun. So para makita mo pa lang, talaga may papasok na sa isip mo, oops, magsisi, humingi ng tawad. No? Yes. Bukas ng alas 5 siguro. 5 o'clock baka nagsisimula na tayo Yes, dito. oo, no? At saka, syempre, mas maganda yung mga a-attend, dumating ng maaga. Diba? I mean, hindi naman yung sobrang, So, kung alas 6 sa misa, alas 6. Oo. Alas 5, tingin ko may mga gathering na. Pero, Kenny Puking Radio Station, itang mga alas 5, tune in na kayo. Atin tamo pong programang special coverage na nining misa. Kiba't mangumbira tamo nung ninureng bisang magsalita. Kasi dapat ating background material, Miss Doris, di ba? Okay, no? Dapat may background. Kung ano nga ba tong sin of omission na to? Sin of omission nga ba yung nangyayari na hindi nagsasalita yung mga tao? Pagkatapos, nanula rin yung gagawan tamong bakit kailangan may penitence? Yes. Ano yung issue? So, lilinawin natin yan para pag abot ng alas 6, pota pong may kasimbata na. O pota sisimbata mo, mas aintindihan tayo nung nanoyining misa. So, ang mangyayari nun, Karen, magmula, di ba, ngayon, nagsimula na tayo kahapon, bukas halos continuation din, no? Hanggang sa bago magsimula yung alas 6. Oo. Pero kailangan i-announce din daw yung mga vigils So yung na mga succeeding hinihingi. activities na kadikit nitong mangyayari bukas. Pambungad ng ating programa yan Kasi ganun ka-urgent
Yung mga dapat i-announce. Number 1, tomorrow 6 p.m. Atin pong misa, King Cathedral, para itamongan, kumbirado tamo. Tapos, Miss Doris, pag-abot ng Friday. Para sa mga students or sa mga colleges, merong vigil, no? Ito ba yung 8 in the morning hanggang 4 o'clock, Ma'am Karen? I think so. Yes, at sa mga parishes naman, ang itinatawag natin ni Apong Dong na vigil ay 6 p.m. hanggang 6 a.m. 6 p.m. to 6 a.m. Nako, napaka marubdob yatang vigil yung tinatawag. Naalala ko tuloy, may September 7, 2013, ang Santo Papa ay humingi ng Day of Prayer and may vigil nun eh. Oh, yes. Penance, di ba? Talagang, yun, for Syria, I think. Kasi that was the time nagsisimula yung mga gera, yung mga bombahan sa Syria. So, pag ganito, and this is for the whole world at that time, yung para bukas, yung Archdiocese, yung mamumuno, hanggang Friday. Yes po. Tapos sabi ni Among Jean sa penitential service ng Friday, magkakaroon daw siya ng confessions. Okay. So may mga pare na magpapakumpisal kaya 'di ba? Napaaga talaga yung Kwaresma. Actually, parang 'di ba sa cathedral first Thursday yes. No? So, ngayon meron ulit siyang this month. Para sa akin matagal na yung Kwaresma. Dahil kasi tingnan mo nga, yung I don't want to be depressing at lunchtime. Pero kailangan isipin, baka pampagising. Gisingin. Nung Advent, di ba may kanta, gumising. Ngayon, kailangan gumising. Get out of yourselves. Ibig sabihin, bawasan ang makasarili. Bawasan yung pagka-self-centered or self-absorbed. Kung sarili lang ang iniintindi kaya ayaw mong magsalita o ayaw mong kumilos, ay don't wait for you to be the next victim. Yan, tama. Kasi, di ba, sa ating kasaysayan, kay katamo pong history in many countries and even the Philippines, istong magsalita, paboren mo lang, nakaman involved, nakaman concerned, nakaman makinabang, nakaman na. Walang concern. Ang nangyayari, pag ikaw na ang naging biktima, huwag kang magsasabi na, ba't ako hindi tinulungan? O't alang sinaklulu ka na ako. O nyangi kang kekalapipiglo, sinawp ka. Yun nga yun parang golden rule, no? Oo. So, kung ano mangyari sa'yo, ayaw mong may masamang mangyari sa'yo, or mang masamang mangyari sa'yo, ay ayaw mo, then wag mo din yung gawin sa iba, di ba? So, kung ikaw ay insensitive sa iba, maaari sa mga susunod na panahon, yung ibang tao din naman magiging insensitive sa'yo. Wala din pakialam sa'yo, di ba? So, kailangan yan, laging ino-observe. Yes. Tsaka, tawag naman yan ng pagiging mabuting mananampalataya. Yes. Nung mayap kayo pong talasalpantaya, nung talasalpantaya kayong tutu. Nung tutukyan nyo talaga amano na ning Ginoo. Tamo malyaring maging pabaya. Tamo malyaring alang pakialam. So, dapat umpisan ta na pong ngeni. Para po ka rin listeners tamo, makyabe kayo po kayong kaming pipagkwentuhan. Para po kayo, dapat atin tamong penitential rite o atin tamong mass of penitence. Kahit no right and wrong answers naman, opinion lang naman yung kailangan natin. Yes. Para po kayo, dapat tamo talagang magsisi, king tamong pamanahimik, nung ikay magsalita kayo. Pero kasi keraklan ka rin talasalpantaya, tahimik la Text yo po rin kayong pakibat o questions o comments nung nanumang kwento ka rin ipong numbers tamo. Ayan, para po sa smart users, it's 0918-351-8282. For Globe, it's 0915-954-1303. And for Sun, it's 0923-231-4124. Text nila po rin kayong messages, karetang numbers
Areta, bayo, ay, kay batta mo pong may break pakiramdaman tala. Ngayon po, pakiramdaman la rin paganaka, ang poing kantang purihin ang Panginoon. Mayap abak, Maya paugtu, mayap abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang tilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Kung tayo pala, may kapagandang makakalayo. Pasyalan talo. Let us nalilog today. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang a panahon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9.
Magbalik tamo po ngeni kay ni Pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM inke katamong Archdiocesan Radio Station. At dimdam tayo po yung kantang purihin ng Panginoon. Hagyang nano pang malilyari kay tiking yato. Kailangan naman talagang purihan ng ginuuling mabiyata pa. At dakal pang masanting ang malilyari. Ano yun, Miss Dors, no? In spite of. Yes, oo. In spite of everything. Pero, Purihin ng Diyos. purihin ng Diyos. At the fact, para sa akin ha, yung nakakaisip tayo ng tama, nakakaisip ng gawin yung mabuti, purihin ng Panginoon. Yes. May ganyan pa. Ayan. So, itutuloy ang kwento. Nandin po pisasabihan tamo, ing misa bukas. Kasi sabi ng among Jinpin, Mass of Penitencia, ing malyari. Yes po. Ing gawan tamo bukas. Kailangan, we have to be very sorry for what we have not done. Kasi usually, nakatutok sa what we have done eh. Yes, oo. Hey, nagchismis ako. I'm sorry. May hindi ako, may hindi ako ginawa. Dapat I'm sorry din. Oo. Kasi yung hindi mo ginawa, baka yung hindi mo nagawa. Kunwari, tao yan, no? Dahil dun sa hindi mo ginawa na yon, meron siyang ibang nagawang naisip. Or napahamak siya. Laging isipin yung the parable of the Good Samaritan. Si Good Samaritan, gumawa ng tama. Pero yung mga naunang dumaan, na dinaanan yung taong napahamak, yun yung mga sins of omission. Oo, yun. At with every, kasi buti nga, yung tao, ganun yung nabuhay pa rin siya. Kung mas malala pa siguro yung mga pinsala sa katawan niya, naku, with every hour that passes, lumalala, di ba? So para ma'am, kunwari ma'am, may nakita ka na, kunwari, senior citizen na medyo super senior na, no? Sa puso mo, gusto mo siyang tulungan. Yes. Yeah? Pagkatapos, medyo sabi mo, ay, hindi na lang kasi nakakahiya naman na makikita nila, inaalalayan ko yung si Lola, di ba? Tapos, parang, total, nagmamadali naman ako eh. Ganyan, o kaya naman, naiinitan ako sa daan, di ba? Ngayon, nakita mo ngayon si Lola, medyo natisod. Di ba? Anong mararamdaman mo nun? Aba, syempre naman you feel terrible. Di ba? Kasi parang, well, kung may paki ka. Oo, di ba? Pero, yun eh, di ba? Parang, omission yun kasi, naisip mo na siya eh, na meron kang gagawing maganda. Pero dahil hindi mo ginawa, tapos nakita mo yung naging result, ay naku, Ma'am Karen, masyadong masakit sa dibdib yun. Diba? Naman. Na ang sasabihin mo, kung ginawa ko lang sanang alalayan si Lola o si Lolo, baka hindi siya natisod, no? Oo naman. Diba? Yun, so, yun ang mga yun yung feeling terrible ka talaga kasi. Yun, di ba, ma'am? Diyos mio. Ay. Nako, anyway, itutuloy natin yung ating pinagkukwentuhan. So, ano nga ba to? Ano ba yung mga issues na pinag-uusapan? Nanggagaling ito dun sa mga, yung pastoral statement ng mga obispo. So, kahapon, babasahin ko, King Kapampangan po, King Amanong Kapampangan. Ing napon, mumunang punto. Ing biening balang tao, iba't yaking Diyos. Pigkalub na iti at yamu kabuding makabawi kaniti. Hagyanging gobyerno alayang karapatang makamate uling katiwala niya muning biye. Haliwa iya ing makibandi kaniti. So yun. Stewards lang tayo. Yun yung first point. Yung pangalawang punto. Yung pangadwa po. Kadwang punto. Mawawala king balang tao yung pamikatagon ban magbayo. Ini always hope in the best. O hope in conversion. Yes. You hope that people convert and hope that people get better. Yes. Iti pauli nening ing Diyos malunusan niya kalupaning paulit-ulit ng tuturo ning kekatang Santo Papa Francisco kay batibat tayo pamong pegmasusyan ing banwa ning hubileo ning lunus at ing World Apostolic Congress on Mercy deti megindalan laban lakwas lumalam king kekatang kamalayan king ingginong Heso Kristo dinaw ning sarili ng biye para karing makasalanan banikabos na katamo at dinan pain tumulan. Nakko, Miss Dors, kung iniisip nating mabuti yan, alam natin yun talaga, hindi parang lamok na pinapatay ang mga tao kasi kahit ano pa yan,
may pag-asa pa rin. Yes, ma'am. Of course, may different levels, no? Kung nagkamali lang, nagkasala, kung minsan out of anger, yung mga tinatawag nila kung kunyari nakapatay ng tao, homicide, hindi naman sinasadya pero napatay, Yes. ay kailangan pa rin managot. Mhm. Pero yung degree ng liability pag ganun, less than a murder. Mhm. Kung murder kasi premeditated yan, pinlano eh. Yes. O diba? Tapos iba-iba rin kasi naman yung tao. May mga taong medyo may pagka-hardened criminals. Yes. Ibang usapan yun. Siyempre, dadaan din ng proseso. Hindi natin sinasabing walang pag-asa. Sinasabi natin, kasi bago naman sila umabot sa ganung punto, may dinaan ng proseso din eh. Mhm. At speaking of dinaanan, ma'am, no? Kasi po pwedeng itong pinag-uusapan natin na pwedeng magbago. Mhm. Yung pinagdaanan niya, of course, made him or her ito dito sa negative na attitude na to. Na parang ito yung pinagbabalakan or ito yung inaalis natin. Di ba? E paano naman kung doon sa pinagdaanan niya, after siguro mga ilang months or ilang years, ma-overcome na niya itong pinagdaanan na to, di, magbabago na siya. Di ba? So, hindi mo siya dapat winawala na lang dito sa daigdig, di ba? Dito sa mundo. Kaya nga may mga tinatawag na correctionals. Oo, kasi pwedeng biktima din sila, ma'am. Yes, Diba? that's true. We agree. Hindi pwedeng basta na lang, ay, nagkamali yan, patayin na para Yes. mawala dito sa mundo. My goodness. What kind of... Ibig sabihin, wala nang taong pwedeng magkamali? Yes. Kasi, tsaka napaka-arbitrary pag ganon yung pinag-uusapan. Kumpara sa akin, yung pagkakamali ay yung pamamatay ng tao. Pero baka para sa'yo, lesser degree. Nakatisod lang siya, baka kailangan patayin mo na. Diba? Yung iba-iba yes. yung, Oo. iba-iba yung degrees kasi. So, anong klaseng mundo yung daigpad natin yung mga yung mga primitive cultures na nagpapatayan na lang ng walang dahilan. Nako. And to think, Kristiyano tayo, Katoliko tayo, ha? Opo. Kaya nga po dito sa, ito yun doon sa binasa nyo, Ma'am Karen, di ba? Talagang yung keyword, mercy eh. Di ba? So parang sinabi nga dito, parang hubileo ng awa, di ba? Tapos, maawain dahil maawain ang Diyos. So, Yes. yun ang dinidepenso ang tanong. So, nawawala na ba talaga ang awa sa ating mga Malyaring gusto makanyan na mawala agad itong mga tao na ito? Kaya na-alarm din yung mga obispo. Yes, oo. Kasi bakit ganun na yung mentality? Yung isang discussion, I had a discussion with my friend na mukhang ganun din yung pinag-uusapan kasi okay, may mga palasak, Oo. may mga walang awa, Mhm. pero ba't keraklanda na rin tao? Agrila pa. Mhm. Ibang usapan yun eh. Kunyari, may palasak, may salbahe, Mhm. may walang awa, pero lahat ng tao nagagalit sa kanya. Ngayon, hindi ganun eh. Oo. May walang awa, may walang pakundangan yung ginagawa, pero karamihan ng tao sang-ayon sa ginagawa niya. Okay. Hindi ko nasundan, ano? Parang bumagal yung ano ko, pero Yung processing. Uulitin ko ba, Miss Doors? baka may kagaya akong nakikinig Oh, ng Karen sige, eh. sige, Sige. sige. Ulit. Kasi Take ganito 2. yan. Kunwari, may isang bata, school bully. Yes. Si bully, tinutulak yung mga kaklase niya. Kinukutusan yung mga girls. Hinihila yung pigtails. Mga grade 2, ganun. Kinukuha yung baon ng kanyang seatmate. Binabali yung Crayola at ballpen at kung ano-ano pa. Galit sa kanya lahat ng classmates. At sinasabing, huwag mong gagawin yan. That is bad. Hindi yan tama. Oh. Tamang sitwasyon ba yon? Oo, kasi alam ng mga bata, hindi dapat ginagawa yon. Yes. Mhm. Oh, same situation, may bully sa classroom. Si bully, ganun pa rin yung ginagawa. Sinasaktan yung mga kaklase, nanununtok. Nadaanan lang siya tinisod yung classmate.
hinihila yung pigtails ng classmate, kinukuha yung baon, binabali yung crayons. Salbahe. Ito yung problema. Buong classroom, o siguro, kung 30 pupils yung mga yan, sabihin na nating 15 to 20 sa mga classmates niya agree sa ginagawa niya at sinasabing, buti nga kay yung biktima. Tama naman yan. Hayaan mo siya. Gawin yan. So, medyo mali, di ba? Yes. Mission na yun. Oh. Paano ka hindi maa-alarm? Kung Yes, ikaw yung so- teacher, anong gagawin mo? Ay, Situation syempre. number Oo, one, yes, medyo okay lang. Oo. Pero kasi lagi na enroll kasi ng teacher, kausapin Mhm. diba? Kausapin both, Oo. diba? So, Kasi- yung situation number one, si bully lang yung kakausapin mo. Tapos yung mga naging biktima niya para sabihin, everything Yes, will be oo. okay. Ayusin Solve yan. natin. Tapos, problema, kung situation number two, Lahat na eh. kunyari, Masyado. hindi nga nambubuli tong Yes, iba. oo. Problema, kulang na lang hindi pumalakpak pag tinisod ni bully yung classmate. Ang masakit lang nito, ma'am, doon sa sample number 2, Mm. ayaw nila madumihan yung kamay nila, no? Oo. Pero kasing bad din sila nung Anong gagawin mo pag ganon? nambubuli talaga eh, no? Hay, Ay, kawawa naman. So, naku, Ma'am Karen, huwag mo naman sabihin ganito na nangyayari sa atin. sa tingin mo bakit nag-react na yung mga obispo? Ako naman, bukas magkita-kita tayo sa katedral. Oo nga. Kasi, ito nga yung sinasabi nila, nakaka-alarm. Sila ay nababahala na. Yes. Maliligalig kami, ikengke kayong obispo tungkol kareng mga mate at pamatenda king kasulukuyang kampanya ng gobyerno laban kareng illegal at droga. So, yun pa lang, yung mga namamatay pa lang, karen pa mong mga mate, maliligalig na lapo. Mhm. O nanging mas makaligalig, itang-ita mong katoliko o tatahimik tamo mo. Yes, oo. Hindi lang tumatahimik eh. Naintindihan ko pa yun, takot Mm, din. Kasi yes. kahit nung martial law, ganun eh. Mhm. Yung mga tumatahimik, hindi ibig sabihin agree sa martial law. Yes. Pero takot. Mhm. Yung problema ngayon, hindi lang sila tumatahimik ng dahil takot. Pero mas marami daw yung mga tahimik kasi sang-ayon pa sila sa nangyayari. Kasi may mga approval ratings pa eh. Yes. Diba may mga surveys naman talaga na nilabas. Atin pumangutang, gusto nga makanyan, talagang atin social analysis or social surveys. At ilalto ka rin ng survey sa reni. Sa ngayon la pa rin tao, kay madilyaring makamate. Yes, oo. Palagay ko, dapat din sa survey ang sinabi, kapag ka napagbintangan ay kamag-anak mo, agree ka pa ba sa death penalty or din sa mga pangyayari na yan? Ay nako, sila na yung mamamatay pag ano. Palagay ko, mag-iiba yung result ng survey. Oo. No? Kapag ka dinikit mo na sila na kakilala nila yung magiging biktima, mag-iiba na yun eh. No? So, Pero ibig sabihin, ganun tayo kawalang pakialam? Makasarili na talaga tayo. parang talagang continuation yan talaga yung sample number 2, no? Ito nga, tumanda na tong pinag-uusapan natin ngayon. Pero yung kanina, ang example mo, Ma'am Karen, sa school Classroom. pa lang. No? Pero Pupils, pero yun pa rin grade 2. di ba? Yes. Nakakatakot yan. Yeah. Kasi kung kunwari, grade 2, medyo selfish, bata yan. Yeah, pwede pa yan. Tuturuan mo yan. Tsaka medyo Pwede normal pa. naman daw talaga sa bata, yung may pagka- pagka-selfish. Oh, yes. Pero pag umabot ka ng college at selfish ka pa rin, medyo issue. Pag nagtatrabaho ka na, Dala-dala mo na yan. selfish ka pa rin, my goodness, anong klaseng tao ka? At magiging lola ka, selfish ka pa rin eh. Pag gano'n. Ay, nako. Anyway, third point. Sabi nila, sabi ng ating mga obispo, ing pamanyira ka ring sariling biye at king biye dareng aliwa, metong yang maragula kasalanan na magdalang dewa kan king lipunan. Impa mangamit droga, tandane ning pamagpawalang ulaga, king sariling biye at babiye ang panganib king biye dareng aliwa. Dapat tangang pisaw pansopan ing pamaglutas king problema king droga at suportan ing rehabilitasyon daring megumon kaniti. Hay, anong ibig sabihin nito? Ma'am, parang para sa akin po, no?
Kasi nga, yung paggamit nun nga naman, parang hindi alam nung may katawan na masisira yung buhay niya eh. Mhm. 'Di ba? Mhm. Na, nga, parang, ang laki ng problema niya, ma'am. Tama. Ganito yan. Matindi ng pinagdaraanan niya. Tapos, matindi ng pinagdaraanan niya, hindi siya na-correct. Bukas pala, wala na siya. Mhm. Ugatin Hindi na niya muna. na-enjoy ang saya ng buhay. Ugatin muna natin kasi galing ito dun sa discussion namin ni Doc Homer Yes. dun sa It's Psych Time. Mhm. Ang drug addict or drug dependent, hindi Oo. nagsimula as a drug dependent. Yes, hindi. Ang drug dependent ay may pinagdadaanan. Mhm. And usually, yung nakikita, yung mga depressed, Mhm. yung mga isolated. Yes. Kasi they feel lonely. Mhm. So, humanap ng I don't have friends. Yes. So, I need a boyfriend. So, ganun. temporary relief. So, kapag ka kasi nag-take sila noon, parang, uy, ang term nga noon, syempre, hindi natin alam yung feeling na yun, pero yung high, di ba? Yung, Oo, kasi takas. Pagtakas Oo, talaga diba? yun. No? Yung pagtakas na yan, umaabot dun sa, magsisimula sila sa hahanap ng mga libangan. Yes. Yan yung mga lakwatsa ng lakwatsa. Sa simula yun, ha? Mhm. Ano yun, yung sumasakay ng mga rides. Kasi kailangan tumakas eh. May pinagdadaan ng kalungkutan. Oh, pero syempre hindi naman lahat ng sumasakay sa rides. So baka may biglang nakikinig sa atin. Ay, hindi. Hindi ganoon, hindi ganoon. Yung mga Hindi. mahirap na. Sample lang yun, Oo, sample. yes, Dun hindi. yung simula. Yung outlet nila. Oo, Ayan, outlet. oo. Kung minsan, yung iba naman, pagkain. Oo, yes. Pero pag kulang pa yun kasi, Mhm. hey, kahit naka 10 beses ng Chubibo ride, wala pa rin, malungkot pa rin sila. Naku, susunod, iba na yung gagawin. Yes. Yung iba, nagsisimula daw yan sa paninigarilyo. Iba kasi yung curiosity. Iba yung talaga may tinatakasan ka. Yes. Mhm. Ang dami ko namang kakilalang nung teenagers daw sila na curious. Bakit ba may naninigarilyo na ano? Ano kaya yung lasa nun? Nung natikman, tumigil eh. Kasi ang pait. Or, So, hindi nila naging habit yun, no? hindi. Kasi wala namang issue sa buhay. Yes. Walang issue. Curious lang talaga. Or, may isa, sabi niya, ay, sinubukan ko. Naka 1 month yata ako. Tapos, umabot daw sa puntong nakaka 4, 5 Oo. na sigarilyo per day. Pero sabi niya, hindi na ako, wala na. Beyond that, hindi na. Kasi curious lang siya eh. Tapos yung sensation sa, tama ba yun? Sa dila, sensation sa ano. Yung mga, Hindi ko kasi masagot. ako rin eh. Pag kinukwento, hindi ako makarelate. Ay, hindi mo Hindi ako naging Ang reaction curious. ko, nakatingin lang ako sa iyo kasi, sige pa, kwento ka pa lang. Kasi hindi ako makasagot doon sa kung ano yung Oo nga, pakiramdam. hindi ako makarelate sa ganun. Pero yun yung mga kwento, Yes, yung oo. naging curious, umabot sa ganito. Pero after some time, nagsawa na ako. Kasi wala ngang issue. Pero kung may issue siya, may pinagtataguan o may tinatakasan, madali yun eh. Mag-escalate from chubibo to pagkain to sigarilyo. Mamaya, stronger substances yung kailangan. Yes. Nako, drugs, yan na. So, simula yan. Yun yung kwentuhan namin ni Doc Homer. Kasi kapag, kunwari, may sense of isolation, you feel lonely, you need this, I don't have friends, or ganyan yung drama mo sa buhay. Bakit si ano, may ganyan? Ako wala, inggit. O basta kung ano man yung, you feel empty inside eh. Kapag may nararamdaman kang lungkot sa kalooban mo, kasi something is missing in me, diyan ka maghahanap ng takas. Oo, yun. At yung pupuno sa simula, gusto po mo muna, nanoing maging substitute. Ketang nung naning kulang keka. Paintunan mo na, yung iba, material things. Ay, mga designer bags and shoes, pretty clothes, etc. May ganon. Pag hindi na sapat yun, kotse, bahay. O, kung may afford ka. At saka, yun nga, ma'am, sinasabi nga po dito sa ating, yung paalala po sa atin ng CBCP, yun nga, so ganun yung naging reaction niya, di ba? Pero nasisira yung kanyang, yung kanyang health, ang kanyang kalusugan. Kung drugs na yung ginagamit. Yes, oo. Tapos, ang masakit naman kahit even yung depression pa lang na hindi ka pa nagda-drugs. No? At yung ibang tao kasi maaapektuhan. Of course, din, of course. Diba? So, Kasi, parang, at yun nga, lalo na kung if it's drugs. Kaya siguro, itong hinahawakan ng mga
gustong madaliin ang proseso kasi masama ang ginagawa nila, 'di ba? Oo. Pwedeng dahil under sila ng droga, Mhm. pati yung mga kasama nila sa bahay or yung mga napapagtripan nila. Yes. Hindi maganda ang ginagawa. So, Well, ganito. diba? Kung hindi pa naman critical levels, kasi sabi nga ni Doc Homer, kahit gumagamit ng drugs yan, may different levels. Yes. May iba, yung parang yung tawag nga nila, recreational use. Yes. Medyo takas-takas. Tapos pag naka-high siya, wala, mag-isa lang siya. Mhm. Pero may iba, yung talagang lulong na. Yes. Yun yung mga hindi na nila alam kung anong ginagawa. Yun yung mga nakakapatay, nakakakomit ng krimen na hindi nila alam. Yes. So, different levels. Sabi nga ni Doc Homer, kailangan kasi hindi naman porket gumagamit ng drugs, sasabihan mo na mga killer or rapist o kung ano. Hindi. Kailangan titingnan mo pa rin. Kasi may iba, kahit matagal nang gumagamit, siguro yung ano nila, yung need nila, di ba? Matagal nang gumagamit, pero hanggang dun lang, kumbaga 5 milligrams hanggang 5 milligrams. Ayun. Pero may iba na talagang, kasi depende din yata yan sa reaction ng katawan. Yes, ma'am. May ibang mga katawan na kailangan nila ng konti lang, okay na sila. May iba, yun yung nalululong. Yes. At saka yun nga po, ma'am, 'di ba? Ang panawagan nga is sana tayo na mga wala doon sa sitwasyon na yun ay magtulong-tulong na malutas yung problema. Tama. Na itong mga ito, parang kunwari, kung ako yung nakadinig na meron palang ginagawang parang pinopromote ang pagre-rehabilitate dyan sa mga ganyan. No? Ako ay makisangkot, makisali na tumulong dito sa mga may ganitong problema. Di ba, ma'am? Ang katuwiran nga natin, di ba? Mas maraming magagawa. So, diba? ito. So, yung sinasabi mo nga na dapat wala akong pakialam. Dapat hindi ako walang pakialam. Yes. Dapat hindi ako insensitive. Di ba? Oo, Yan. kasi we are one body. Mm-mm. Katawan ni Kristo, tayo Yes, yan. oo, Hindi ayan. pwedeng wala kang pakialam sa mata kung Oo, ikaw ay kamay. Hindi. Ano So, nga, ma'am, yung sa Kapampangan, yung dapat pagtulong-tulungan nating lahat. dapat tangang pisaw-sopan impamaglutas king problema king droga at suportan ing rehabilitasyon daring megumon kaniti. Ayun. We have to help each other kasi may paraan naman. So, yun yung third point. May marami pa yan eh. Opo. Pag tiningnan natin yung puntos, makikita natin yung buong ibig sabihin ng ating mga obispos. So, itong pang-apat, Miss Dor, sabi nila, ing balang metong at inyang karapatan mibilang anting alang kasalanan, hanggat eda apatunayan na mi kasalayapin. Ing lipunan natin yung paralan at proseso, ban marakaplareng gagawang krimen, mi patunayan ning kasalanan dat mi parusan la. Iting proseso ning batas, dapat deng tukyan, lalo na ring alagad ning batas. Naku, ito yung you have a right. You are innocent until proven guilty. Yes. So, tama naman. Ganun naman talaga yung proseso kasi ang daming examples eh. Ang dami ng kaso na nangyari. Di ba, bata, pinatay. Hindi naman yata kapanipaniwalang drug pusher yun o drug addict yun. May mga magkapatid, may isa pa, di ba? Sa ano yata yun? La Union. One of the first few. Choir girl, honor student, mabuting anak, mabuting kapitbahay, pinatay. Kasi drug addict daw. Parang hindi ko naman mapaniwalaan yun. Yung profile pa lang ng bata, di ba? 15 years old lang yata. Tapos ganun yung involvements niya. Yes. Buti pa sana kung patapon, medyo magdududa ka. Yes. Pero honor student, choir girl, hindi yata, no? Apo, hindi So- talaga. Oo, yun yan. Kasi, tapos ayun nga, medyo may tama din sa akin itong number 4. Kasi parang may nagkwento sa akin, no? Itong mama na ito ay, sabihin ng naging biktima. No? Naging biktima kasi, yun nga, siguro once, pinatry siya, no? Kaya lang, para daw ang nangyari, nung may naghahanapan na dun sa lugar, ito taon na to na wala namang siya na ngayong involvement doon. Oo. Namatay siya. Oh my Lord. So ano yun?
Anyway, itutuloy ang kwentuhan pagkatapos ng ating break. Makiramdam tamo po ka rin. Pagana ka, ampo pa po king kantang Sa Hapag ng Panginoon. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, apot pasakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Isundo tayo po ing kay katamong pipagkwentuhan. Hining pisasabihan tamong until proven guilty, a person is deemed innocent. King amanong Kapampangan, ing sabi da po rin kay katamong obispos. Ing balang metong atin niyang karapatan mibilang ang tingalang kasalanan ng gat-eda patunayan na mi kasalayapin. Hingkay katamong lipunan natin niyang paralan at proseso ban marakaplareng gagawang krimen, may patunayan ng kasalanan dat may parusan la. Iting proseso ning batas dapat ding tukyan, lalo na ring alagad ning batas. Yun yung alarming kasi, o iting makakatakot ngayon panahon na ini. Then dapat magpatupad king batas karing kay katamong patakaran. Ila mismo yung misasangkot. Eta naman sasabihin nilangan. Yes. Ay, ako naniniwala pa rin, maraming mas matino Marami talaga kaysa po. sa mga scalawags. Yes. Yung problema, kasi ano yan parang, syempre, naging government employee ako. Opo. Kung nasa loob ka ng gobyerno, alam mo, yung karamihan matino. Yes. Pero kasi kung minsan may mga frontliners na, yun, pag inabutan mo sa opisina, nagmamanicure, nagme-makeup, yun yung tumatatak kasi sa tao. Oo. Siyempre yung una nilang nakita. So yung image nila, lahat ng government employees, walang ginagawa kundi mag-manicure,
mga walang ginagawa kundi mag-makeup sa oras ng opisina. Ay, alipo, pumakanyan. O tapos pag ano naman, higher level, di ba? May mababalitaan ka na naglalagay, nagpapalagay. Yes. May nababalitaan ka na nangungutong. Yung mga ganon. Hey, karamihan, hindi naman ganon. Matino sila. Yes. Kaya lang, tumatak sa utak ng tao. Deta pong medyo garapal. Oo. Po makanyan. Kaya ako, Miss Dors, naniniwala pa rin ako, mas marami yung mga matitinong alagad ng batas. Ay, yes naman, ma'am. Kasi ma'am, kung wala sila, kung wala yung matitino na yun, ako, ano na tayo ngayon? Ay, wala na. Lawless na talaga tayo. Hindi na tayo makakababa Yes, ma'am. ng bahay o ng opisina. Kasi baka mamaya, palubog pa lang yung araw, takot na tayo, di ba? So, mas marami pa rin yung matitino. At nakikita ko naman yung mga yan pag bumababa ako. Yes. Anyway, etong sinasabi natin, o sinasabi ng ating mga obispo, may proseso kasi. Oo. Ating makalungkot mo po, tutok yan din yung proseso nga rin. Kubalo nung atin lang pagtakpan o atin lang masyado lang mamalagwa. Alalang kapibabatan, basta't burida na mo mawala la kay landas da nung ninuman deng era kapad. Ano ba yan? Dahil sa mga reports na kailangan? Hindi naman Hindi ko siguro. alam No? kasi Kasi ito lang yun, ang simple dapat lahat ng ginagawa, whether sa kung saan man yan, whether gobyerno, whether kapulisan, whether Oo. private, lahat ng ginagawa natin ay merong mga proseso at may mga sinusundan tayong patakaran. kasi ano yan So, kahit lalo na sa buhay, dapat mas careful tayo. of course, pag hindi ka sumunod sa proseso, mas magugulo. Yes. Kasi kung minsan, kunyari, yung proseso sa, sige, pagluluto na lang. Pagluluto, may step by step yan. Kung ikaw ay manggigisa, uunahin mo muna yung, syempre, iinitin mo muna yung lutuan mo. Dinan men taba. Ipali mo pa mo yung taba, bayo mo ka na itang, nung manggisa ka, bawang sibuyas. Sunod-sunod. Yung mas matigas, yun yung uunahin. Kasi palambutan mo pa mo. Ngayon, nung ala kang kapibabatan, pero Miss Doris, matagal yan ha. Oo. Lalo na kung ako'y nagluluto, umaabot ako ng 2 oras. Kasi step by step. Oo. So, kung ayaw mo maghintay ng ganun katagal, ala kang kapibabatan, bulog mo nga, nagnanagnan. Ngayon nilawen ko nung nanulasay ta. Tama ka dyan, ma'am. Hindi ba? Oo. Ayaw mo maghintay Hindi ba pwedeng sabay-sabay na lang? Yes. Mantika, bawang sibuyas, karne, gulay, etc. In one go, plok. Tingnan natin kung ano yung lasa. Ganon yung ginagawa natin ngayon. Ay, naku nga, ma'am. Tapos, ma'am, parang mayroon akong gustong balikan, ma'am. Ma'am, total, nandyan tayo sa, di ba, karapatang ituring na walang sala. Di ba? Ngayon, pwede mong balikan yung nagbago? Alin? Yung kapag nagbago na ang isang Tao. Oo, di ba? Yung parang galing ka doon, pagkatapos nagbago ka na. Oh. Di ba? I mean, kasi na-rehab ka na. Paano kaya yung paano ba, household mo ba yan? I mean, Maraming paraan. Kasi, number 1, that's why you need community. Una, Oo, no? kung yung gumagamit ay matino, ay madali lang yan. Oo. Pero kung yung gumagamit, medyo from the beginning may problema. In the first place, kaya nga yan sumubok kasi may issues. Oo. Either loneliness nga o kung minsan, usually daw, yung may nagkukwento sa akin, yung gumagamit, yun yung hindi strong yung family relationships. Yung broken family. Kasi alam naman natin kung ano yung resulta nun, di ba? Kaya nga as much as possible, ayaw natin ng mga broken families. Kasi alam natin, yung mga apektadong una yung mga bata, pag yung mga bata lumaki na, tumanda, may issues talaga. Pero hindi ibig sabihin ng may issues, hindi na pwedeng lampasan yun. Yun yan. So, ma'am, ang isasuggest natin kahit na medyo lumampas tayo ng konti or bumalik lang tayo, parang after the rehab or pagkatapos mo na, no? During yan. Hanap ka din kaagad ng community. Oh, yes, no? yes. Kasi para, Yes. alam mo, meron kang magiging tagapagdasal, Oo. meron kang tagapagtanggol kung sakasakali. Pero yung community mo, dapat matino. Baka Oo mamaya, naman. community of lasenggeros, ay hindi pwede yun. Mapapahamak ka. Yes. Lalo kang mapapahama. At hindi naman yata, hindi helpful or hindi healthy
kapag ganong sitwasyon yung ginawa mo. So Miss Doris, yung tanong mo, kung kunwari paglabas mo from rehab, ano yung Oo. dapat gawin? Ay pumunta ka sa parish priest mo. Ayan. Si parish priest, alam niya kung sino yung pwede mong community na... Oo, no? Kunyari, Miss Doris, sa inyo ba, sa Opo. Legion of Mary, Mhm. pwedeng tumanggap, kunyari, ako, kunwari, boy or girl, di ba? Wala kaming pinipili, ma'am. O, yun. So, kunwari ako, boy, kunyari ako, kalalabas. Basta practicing Catholic, ha? Oo naman. Yan. Oo, yes, ma'am. Alam ka naman, Legion of Mary, tapos Oy, hindi ka ma'am. Catholic. Minsan kaya meron kami Talaga? Gusto... na pumasok tapos hindi pala siya Catholic, di ba? Ay, paano siya So, magtuturo ng... Hindi, yun nga po. Kaya po bago siya tanggapin, pero kasi syempre hindi naman lahat biglang sumunod sa proseso, no? So parang, tapos doon na lang siya ipaprocess na parang, okay, yung conversion, Mhm. diba? Pero hindi na lang yun nire-report kasi parang, para naman ma-protect din yung, Mhm. Ayun. yung person. So, napakaano naman yan. Yun, sa tingin ko, pag sumali ka ng Legion of Mary, instant community yun. Ayaw naman. Welcome po. Oh, yun. Welcome kayo. Brother Joe, lead them towards yung Legion of Mary. Anyway. Marami naman pong tsaka talagang marami naman pong organization, no, sa atin na lahat, alam ko wala namang pinipili ng wala namang mataas na requirements para maging member. Oo, yun. Kasi kung naghahanap ng community na Yes. kailangan talaga, Mhm. ay iba yung epekto ng Ma'am, community. Speaking of, marami po sa Legion of Mary sa bandang Manila or sa ibang provinces, meron po silang Legion of Mary sa loob ng cell, no? Aba! Ng bilangguan. Opo. Yung tinatawag nilang maximum at saka yung medium Mhm. na meron sila doon. May tawag pa nga silang parang kung dito sa mga vicariate, no? Mm-mm. Parang vicariate level, no? So parang malaki sila doon. Kaya Aba! very yan. Lapitan na natin ang ating Opo, mga meron ganun. kasama sa loob. Yes, oho. So, Speaking of whom, nag-text si Brother Joe. Sabi niya, maraming salamat po. Malaking tulong ito. Siguro nagpapadasal sa mga kapatid nating bilanggo. Lahat ng lumalaya ay pinapatay. Ay. Nako. Tapos minention, may mga names. oo, yun. So, ibig sabihin, hanggang dito pala sa atin, nararamdaman na yan. Oo, no. Akala ko, nako, hindi pala exempted yung Pampanga. Mhm. Marami na rin pala dito. So, more dasal. And for tomorrow, again, bayo tayo puwaryanin kay katamong episode. Paganakang pasibayo bukas, deng kay katamo pong talasal pantaya, kukumbiran dalangan. Itamongan. Simbata mo po king Metropolitan Cathedral at 6 p.m. Kasi po atin tamong Mass of Penitence. Kay ba't paganaka mo naman, kareng kay katamong mga ordain at ma-ordain pari keta pong Feb 13 yang Lunes alas 3 Father Jason Miranda may ordain niya Santa Lucia Parish kay ni San Fernando. Kay Feb 17 kay Biyernes alas 3 mo naman Reverend Michael F. Ginto ma-ordain niya po anting pari karin kim Parish Church of Saint Michael the Archangel Masantol, Pampanga. Pang February 20, Lunes, Reverend Ricarty Macalino, 3 p.m. Karin naman po king Parish Church of San Nicolas de Tolentino, King Macabebe. Ayan, then po rin kay katamong paganaka. Mga paalala. Yan. Ariyan tayo po yung episode tamong ngeni, kening panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloobong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan, o kung saan man sila naroon ngayon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa. At ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadamanin niyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa.
Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikisama sa amin ng isang oras. Tayo po ay magkarinigan ulit. Kasama niyo po si Ma'am Karen. Ako po si Tita Doris na nagsasabing maraming salamat po. God bless you all. Kinilagyo na po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldongay ni. Siyang sa mundo